Welcome ulit sa panibagong video and finally, ma-unbox na rin natin yung isang napakalupit ngayon na budget smartphone, ang Xiaomi Redmi A5. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. And mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng first impressions natin sa Xiaomi Redmi A5. Tulad nga na sinabi ko sa inyo, i-unbox, review, and game test natin yung device na yan. At dumating na rin ang in-order natin na Xiaomi Redmi A5. Saan ba natin ito nabili? Wala na iba kundi sa online. At kung interested kayo, nandito po yung link niyan sa ating shopping bag. Diyan lang po kayo magkiklik para legit kayo ma-redirect doon sa ating mismong link para iwas scam na rin, di ba? Kasi marami talagang natatakot bumili online. Kung saan ako bumili, doon din po kayo makakabili niyan. I-check nyo na yan. Or, yung link nito nasa description box din. I-check nyo na lang mga J-Vlog. Ang tanong, magkano nga ba ang Xiaomi Redmi A5? Xiaomi Redmi A5 mga J-Vlog, may price tag to na 3,599 for the 3GB 64 at 4,099 for the 4GB 128. Pero ang magandang balita, yun nga sa online. Sa online, napakamura lang. Nakuha ko lang tong 4GB 128 sa halagang below 4,000 pesos. I think 3 plus. I think 3.5, mga ganun something. Tapos yung 3GB64 nito, parang nasa 3,000 sakto ata or 2,900 yung ganun, no? Napakamura, 'di ba? Sobrang solid. Tapos very interesting din yung chipset na nilagay nila dito sa Xiaomi Redmi A5. At yung color na nabili natin is yung Ocean Blue. So yun, tara mga J-Vlog, samahan nyo kay unbox itong Xiaomi Redmi A5. So ito yung box ng Xiaomi Redmi A5. Yan siya. So, same din naman, ay Redmi A5, 32 megapixel AI dual camera with 6.88 inches display. So, the Xiaomi Redmi A5 with your favorite Google apps. Ayan, Google is a trademark of Google LLC. 5K of 5.2 mAh battery with 15 watt fast charging rate. So, open na natin to. And again, mga ka-J-Vlog, upon receiving this unit, in-unbox ko na rin. Even though binili naman natin siya sa legit store, okay? Kailangan pa rin para, kasi minsan may discrepancy sa delivery. So, ito na ang Xiaomi Redmi A5. May na to. Tingnan mo natin yung content ng box. Let's see. Meron tayong quick start guide. Meron tayo ditong safety information. And of course, present po si Maring Jellycase dito sa ating unboxing video. Ayan. Hello, Maring Jellycase. Dito yung charger niya nakatago. So, Type-C, Type A to Type-C. And yung mismong charger niya is 15 watts to mga ka-J-Vlog. Ayan. So, good thing nandito si paring power brick, si Maring Jellycase, completor ni naman. And syempre si baby si eject tool nasa gilid. Ayan. Dito na tayo mismo sa mismong smartphone. The Xiaomi Redmi A5. So, 32 megapixel AI dual camera, 6.88 inches screen, powerful octa-core processor, 5.2 battery, 15 watt fast charging rate, secure fingerprint and face unlock. Tanggalin na natin to. And check na din natin yung color ng Xiaomi Redmi A5 in 3, 2, 1. Bam! So, kinuha natin yung color blue. Napaganda. Para siyang dagat. Ayan, no? Sobrang premium looking, and let's compare it sa atin dito na Poco C71 na very plain lang naman yung kanyang design, pero when it comes sa module, parehong-pareho sila. Ayan, no? Diba? So for me, mas bet ko yung design ng Xiaomi Redmi A5. Mas maganda siya. So medyo more serious look dito compared dito sa A5 na very aesthetic. The glittery effect na nasa loob yung pagka-glittery niya. Ayan, Redmi. Meron tayong dual rear camera system dito. And a flash. Tapos, plastic yung back cover niya. And yung frame niya is a matte din. Sa right side, nandito yung ating power button, / fingerprint scanner, yung volume rocker. Sa taas naman is yung speaker grills. So, single speaker siya. Sa left side is yung SIM tray. Ayan. Tapos, sa baba is yung microphone, Type-C port at yung 3.5mm headphone jack. Yun lang nga, sad to say, wala po siyang screen protector out of the box. Same din sa Poco C71. So, open na natin itong si Xiaomi Redmi A5. Ayan, Mi powered by Android, and syempre kabit natin si Maring Jellycase. Sa temporary case, ayan, no?
So, kabit nyo muna si Marin Jelly Case. Napakaganda rin, oh. Mas umokay yung grip nyo. Hindi na siya naging mas madulas. At makikita nyo pa rin na may napakagandang design itong device na to. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. Redmi A5. Okay. So, syempre, unang-una natin titingnan dito is yung kanyang software. 4GB of RAM. Android 15. Ayan. I think stock Android to. Kasi walang nakalagay na Hyper OS eh. Oh. Android 15 lang nakalagay dito. Even sa system update, wala rin naman na. So, parang stock Android data to. I don't know. So, search pa rin natin to. Sa review natin, itatalakay natin yan. Storage is 109GB ang free, 20GB ang na-use. Display. Sa display naman, mga ka-J-Vlog, is refresh rate tayo. Refresh rate niya is up to 120Hz. Ayan, no. So, mas okay may set siya sa 120Hz. Mas smooth. Solid. Ang pinaka ayoko lang talaga sa Xiaomi ngayon, and even Poco, ang dami pong bloatware. Legit yan. Even nga yung file manager nila is merong ads. And na-download na agad Temu, wala naman akong dinownload na ganyan, even Amazon, di ba? Maraming bloatware. So, yun lang naman yung problem and hopefully maayos to na Xiaomi, di ba? So, yun mga ka-J-Vlog, next, so yun unbox na natin ang Xiaomi Redmi A5. Next is share ko sa inyo yung first impression thoughts ko dito sa smartphone na to ngayon na hands-on na natin siya. So, syempre, meron tayong first impression based sa specs. Hindi pa natin siya nahawakan, pero ngayon na hands-on na natin, magbibigay na ako ng first impressions ko ngayon sa Xiaomi Redmi A5. Number 1, display. Napakaganda ng display. Sobrang laki mga ka-J-Vlog. Biruin mo yun, almost 6.9 inches. Hindi lang yung support niya pa ang 120Hz screen refresh rate dito sa Xiaomi Redmi A5. Yun ang maganda dito. Hindi siya up to 120Hz. Nakaset siya talaga sa 120Hz. Yun yung maganda dito. Hindi siya up to. So, matik na mga gamit natin yung full na 120Hz din dito sa Xiaomi Redmi A5. Napakaganda ng screen. HD plus 720p. Very normal yan sa ganitong mga devices. Notch display, siguro acceptable at 3 to 4,000 pesos. Karamihan din naman ng mga brands na ganito presyo, meron pa rin notch display. Pero sana, innovation, di ba? Modern design na ngayon is punch hole. Sana ma-adapt na rin ng mga smartphone brands, kahit na ganitong murang halaga, mag-punch hole na kayo. Kasi tingnan nyo naman, ang laki nung puka dyan sa gitna, di ba? Mas sa operating system, so naka-Android 15 po ito, I think, parang Go Edition siya or stock Android. Hindi siya feel na HyperOS eh. Very plain lang yung OS niya for mga mga budget smartphone. So let's hope na ma-update din sa mga next na future updates. Tingnan na lang natin mga J-Vlog. Pero maganda nga na naka-Android 15 na rin to out of the box. Susunod is yung chipset. Is a Unisoc T7250 with an octa-core CPU. Clock speed is 1.8 GHz and nakamali G57 siya. So syempre, with that kind of GPU, pwede rin siya for gaming sa mga modern games today, ML, COD, kaya rin itong Redmi A5. So, stay tuned lang dahil i-unbox din natin. Stay tuned lang dahil i-game din natin itong smartphone na to. At smooth din naman yung ating pag-navigate dito sa smartphone na to. Opening of apps, ayan, hindi naman delay, very snappy for a 3 to 4,000 pesos na smartphone. Kaya nakakatuwa na Unisoc ang nilagay nila, hindi MediaTek Helio G50 or G36. So, yun nga. Next sa design. Design-wise, ito po yung ating Poco C71. Stay tuned lang dahil gagawa tayo ng phone comparo dito sa dalawang device na to. Yung comparison nyo, itong dalawang smartphone na to dahil yun, i-compare natin sila next time. So, design-wise, magkamukha rin naman ng Poco C71 at ang Xiaomi Redmi A5. Diba? Pero for me, mas better talaga hands down ang design ng Xiaomi Redmi A5. Ayan, no? So, meron siya yung ocean blue. Talagang very oceany, no? Ayan, no? Very aesthetic, meron mga glittery effect. So sa mga consumers na naghahanap ng isang smartphone na very elegant ang design, maganda rin i-reco ang
Xiaomi Redmi A5. Next, camera, main megapixel is 32 megapixel, dual camera siya. Pero again, very useless naman yung secondary camera nito. Kaya let's face it, ito lang talaga magagamit nyo dyan, yung main camera itself. So parang for me, marketing getup na lang yung sasabihin mong dual camera, tapos hindi naman ultra wide, hindi naman macro lens, hindi naman telephoto lens, hindi naman periscope. Diba kung ilalagyan mo to ng auxiliary lens, depth sensor, ano ba yun, AI lens, wag mo na lang lagyan, single camera na lang, mas better pa. Or sana secondary camera niya is macro lens for this kind of para sa ganitong price tag, mas better. So yun, camera test, stay tuned lang sa ating full review dahil ika-camera test din naman natin tong Xiaomi Redmi A5. Pero nag-try tayo to take photo sa low light, ganitong condition, room condition, medyo pangit or medyo noisy siya. So tatry natin doon din sa outdoor kung gaano ba kaganda ang photo quality ng Xiaomi Redmi A5. Sa RAM for me is ano naman din siya, reasonable. For price tag na 3,000 pesos, din ako magre-reklamo sa 3 gig 64. Pero syempre sa mga ibang consumers, maliit na talaga ang 64 gigabytes. Siguro ang target consumer ng 64 gigabytes, yung mga ano natin, mga senior citizen natin, yung talagang very basic task na lang ginagawa sa device, social media lang, magte-take lang ng konting photo. Pero kung hardcore user kayo or talagang power hungry user, 128GB is the best minimum talaga. Kung ganyan lang naman kakonte ang price difference, wala pang 1,000 or almost 1,000 pesos lang, go for the 4GB 128. Mas magiging sulit naman mga ka-J-Vlog. At ito po yung kinuha natin. Mas better siya for gaming since maganda rin naman yung chipset niya. Kunin nyo na yung 128GB. So I know it's expandable naman siya. Pero again, for an expandable storage, pwede lang yan for photos, videos, documents. Kung mag-install kayo ng mga applications, kailangan nyo pong gamitin is yung internal storage itself. Next, battery. Battery is okay. Napakaganda. 5,200 mAh na removable battery and a 15-watt fast charging rate. So, very acceptable pa naman din siguro sa ganitong presyo na 3K. Hindi na ako magreklamo dyan ng 15-watt. At least fast charge, di ba? And mataas pa yung battery. Makunat. Expect nyo makunat din ang battery na itong Xiaomi Redmi A5. Itong Xiaomi Redmi A5 is for all-rounder siya. Pwede siya for navigating tool sa mga riders natin dahil maganda yung battery na ito, makunat. For for affiliate, kung nag-affiliate kayo, mga nagti-TikTok, maganda rin gamitin ito. For school, naghanap kayo ng murang smartphone sa chikiting nyo, pwede rin to dahil pwede sila mag-ML din dito. Pero syempre, limited lang ang ML. School pa rin ang importante, di ba? So, pwede rin sila mag-games, pwede rin silang kumbaga hindi sasakit ulo ng gagamit din itong A5 dahil snappy naman yung chipset niya for that kind of price tag. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Xiaomi Redmi A5. At kung interested kayo dito sa device na to, matik, huwag na kayo magdalawang isip pa. I-click nyo na lang po yung shopping bag dito. Nasa buong video naman yung shopping bag natin para madali nyo mabili ang Xiaomi Redmi A5. I-click nyo na lang yan. May re-redirect kayo dyan sa online. Dyan na lang kayo bumili. Mas sulit pa dahil makukuha nyo to ng super duper below SRP. Pero meron din tong link sa description box. I-click nyo na lang yan para makuha niya ng mas mura itong Xiaomi Redmi A5. For me, sobrang sulit. Hands down. Ako dito sa Xiaomi Redmi A5. Itong tough competitor ngayon, isa tong tough na challenger ngayon sa mga ibang brands. Lalo-lalo na sa ganitong price range na 3 to 4,000 pesos. Abangan nyo, gagawa tayo ng phone comparison sa mga iba't ibang brands na versus dito sa Xiaomi Redmi A5.